issue ng child labor ay di na bago sa atin. Nakasanayan na ng mga kabataan na pumasok sa isang trabaho o gawain upang matugunan ang kanilang mga personal na pangangailangan at makatulong sa kanilang pamilya. Mayroon sa kanilang pinilit lamang at ang iba na may kusang loob na pumasok sa isang trabaho upang makatulong sa magulang sa paghahanap buhay. At isa na dito si Bulunggoy, 14 years old. Libang ko lang. Ito nga kinakasama mo. Kaya mga mag-kuhan na ba? maagang nakikipagsapalaran si Bulunggoy sa pamboat na kanyang tinatrabahuan para makatulong sa kanyang pamilya at matustusan ang sariling pangangailangan. Ako man lang ito. Pero pag-uuli ka ba, nag-inis ka na pera. Pero manditi mo na ako ng kwarta dito. Sobra la 50. Tapos ka, ano, ginatag ko kan mama. Tapos nakikita. Ginto, tungan ko na lang mama. Sa gulang na 8 taon, siya ay nagsimulang magtrabaho sa pantalan at magkarga ng mga bagahe ng mga pasahero na papuntang Tacloban. Okay, parang papalista ito sa Eros. Tapos ginihap. Kapag may ada kong ginanguling at partabalay, mga araw man na rin. Nasa ring tera nga. Ngayon ka man nga kwarta na magtapambot na sabak. Pag-aalsa. Tapos kapag kanit ginatag, kapag buti ay na reklamo gud ka na. Makbog ka tetera ginapadara. International Labor Organization, dinidefine niya ang child labor as work that is dangerous physically, mentally, socially, and morally. No? At ito ay work na nakakasagka doon sa pag-aaral o nakakaabala doon sa pag-aaral ng mga bata. Na-eskwela ka pa yun. Nakaundang na kaya na ang pagkuhan po quarter. Kada Domingo nakakadakit pambot, Sabado Domingo. Tapos ito Lunes na eskwela. Mag-uula. Noong June 2021, naglabas ng report ang International Labour Organization o ILO at United Nations Children Emergency Fund o UNICEF. At ayon sa nasabing report, tumaas muli ang kaso ng child labor matapos ang 2 dekada. Nadagdagan pa ito ng 8.4 million sa nakalipas na 4 na taon at inaasahang madaragdagan pa dahil sa pagtaas ng poverty rate sa buong bansa. Sa Pilipinas naman, sinasabing mahigit 2 milyong bata mula 5 to 17 years old ang sangkot sa child labor. Ipinagbabawal sa ilalim ng batas ang child labor dahil nakakasama ito sa kaligtasan at kalusugan ng mga bata. Pero isa itong realidad sa mga komunidad gaya nito. Aray ko pangarap. Alright. Pero kung tatagan ka hin rason or hin kwarta, mabalik ka ba pag eskwela ulit? Sa kabila ng kanilang murang edad, napipilitang kumayod ang mga bata at sa sitwasyon ni Bulunggoy, siya'y nawala ng pag-asang mangarap dulot ng kahirapan at pangungutya ng kanyang mga kaklase. Bagang kinuwan man ko niya mga classmate nga drop na ko niya. Wala na niya magkontag-eskwela. Ginkukuhan ko tiya nga singad to. Diri ya kay ginilano ko niya ko bayan pagod ko na iya classmate. Asure na iya eskwela. Jadi gid mao pa ang putera man eskwela ito. Pero hindi naman nasod mag-ano makita. Gusto ko agad bumalik nag-eskwela ulit. At nung tinanong namin siya ulit kung ano ang kanyang gustong maging paglaki niya, sabi niya gusto niyang maging Coast Guard. Thank you, Bulunggoy!
Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng buhay ni Bulunggoy, sana'y mahipo ang puso ng maraming tao na tulungan ang mga batang katulad niya. Bigyan sila ng pagkakataong mangarap ulit na makabalik sa pag-aaral dahil maraming bata ang masipag at gustong mabago ang kanilang buhay kung tutulungan lang natin sila. Ang lahat ng bata ay may karapatang makatanggap ng kanilang mga pangunahing pangangailangan. Mayroon silang karapatan sa edukasyon at may karapatan sila na maprotektahan laban sa mapanganib na kapaligiran. Napaka-importante na ang mga bata ay may kamalayan sila o alam nila ang kanilang mga karapatan. Alinsunod sa Republic Act 7610 o Child Protection Law ng Pilipinas, pinapayagan namang magtrabaho ang mga batang may edad 15 pababa pero hindi dapat hihigit sa 20 oras kada linggo o katumbas ng 4 na oras kada araw ang trabaho. Ipinagbabawal din ng batas na magtrabaho ang mga bata sa pagitan ng alas 8 ng gabi at alas 6 ng umaga kinabukasan. Sa halip na magbalat ng buto, ang mga bata dapat ay nag-aaral at may panahong makapaglaro at dapat ring pinangangalagaan ang kanilang kamusmusan. Ang gobyerno ay may malaking parte upang masolusyonan ang isyung ito sa ating bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na tulong panghanap buhay para sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino, pagpapaigting ng kampanya para mabigyan ng kamalayan at kaalaman ang mga batang Pilipino sa mga bigay na dulot ng child labor at ang epektibong pagpapalunsad ng mga proyekto ng gobyerno tulad ng SHIELD o Strategic Help Desk for Information, Education, Livelihood and other developmental interventions upang malabanan ang pagtaas ng kaso ng child labor. Ito ay higit na makakatulong para magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga batang biktima ng kahirapan, ngunit may mga pangarap na ipinaglalaban. Tubad ko, ang aking pangarap na maging isang Coast Guard. Sa lahat ng mga magulang at lahat ng miyembro ng komunidad, sabay-sabay tayong manumpa at mangako na pangalagaan ng bawat kabataang Pilipino. Ako si Basilisi. At naniniwalang ang bawat kabataan ay may karapatang magkaroon ng magandang kinabukasan. At aking tututukan ang kanilang karapatan sa kalusugan. Edukasyon at kalayaan sa pagpapahayag ng kanilang sayo. Ang kanilang mga munting kamay ay para sa mga krayula at hindi para sa mga tani-tani. Kasama nila ako sa laban upang matiyak na ang kanilang mga pangarap ay may sakatuparan. At kanilang mga karapatan ay palaging protektahan. Nanangako akong itataas ang aking tinig para sa mga walang tinig. Sama-sama natin bukasan ang child labor.